Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Miyerkules. Sa ikalawang araw ng rally ng Iglesia ni Cristo, mga nag-organisa, humihirit na hanggang Biyernes na sila magprotesta. Pagbibigyan kaya? Low pressure area tuluyan ng naging bagyo paglampas sa Southern Luzon. Signal number 1 nakataas sa ilang lugar. Sa pagdinig ng Senado sa school shooting sa Tacloban, Senator Risa Ontiveros tinukoy ang umano'y adult groomer ng mga namaril sa estudyante. Yung taos-pusong At Anjo Iliana pinagbabayad ng 3.5 million pesos sa TVJ Productions dahil sa sunod-sunod na mga paratang niya laban sa mga dating nakatrabaho noong nakaraang taon. Magandang taghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you for joining us. Good afternoon sa mga nanonood sa This has been my guide. Ang buting utang, kumikita sa mga utang, kumikita. Dagsana ang mga paluwas sa kanilang mga probinsya. Hola! One Balita, Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagpapatuloy ang kilos protesta sa People Power Monument sa EDSA matapos mabigyan ng permit. Depende raw ang extension nito kung magiging organisado sila ngayong araw. Kagabi, ilang mga senador ang nagtungo para sumuporta sa mga nagrarally. Hindi rin naiwasang magkagirian. Magbabalita si Nina Ong Pauco. Kanya-kanyang pwesto para makapagpahinga ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa paligid ng EDSA People Power Monument. Galing pa sila sa iba't ibang lugar. Galing nga kaming Bulacan. Naganda kami mga pagkain. Nakapananggas sa ulan, siyempre. Yes, oo. Tapos, and then, marami kaming damit na baon. Yan. Mabasaman. Handa kami, mabasaman. Dito na sila nagpalipas ng gabi dahil tuloy ang kanilang kilos protesta ngayong Miyerkules matapos makakuha ng permit mula sa Quezon City Local Government. Naghanap ngayon yung tungkol sa batas na binabaluktot. Kasalukuyang administrasyon po. Kung sino pang tama, yan pa ang kinakasuhan po. Ang mga mali po, sila pang namamayani. Kaya nandito kami para ipaglabang namin ang karapatan. Yung talagang transparency na hinahanap natin. At walang talagang kasi nagiging parang selection yung justice din kung minsan. Sinasabi nila, sana maging patas talaga. Dahil sa mahabang oras ng rally, naganda na ang mga miyembro ng INC, nagpwesto na sila ng mga portalet sa lugar. Sa surprise rally naman kahapon, lumahok maging ang ilang senador. Tutol sila sa planong pagsasampa ng kasong pandarambong kay Senator Rodante Marcoleta. Present sa rally si Senator Alan Cayetano na dinepensahan ang pagtitipon. Sa kabila, yan ang reklamo ng maraming commuter at motorista na naperwisyo dahil umambalang sa EDSA ang mga nagkilos protesta. Pasensya na po yung mga natatraffic, but protests are meant to inconvenience para magising tayo sa nangyayari. Dumalo rin si Senator Amy Marcos sa rally kagabi. Pinatutsyadahan ni Senadora ang administrasyon ng kapatid niyang si Pangulong Bongbong Marcos. Git niya, tulog daw ang gobyerno at lasing sa kapangyarihan. Binatikos din niya ang nakatakdang pagbisita ng Pangulo sa Canada mula ngayong araw hanggang July 4. Sadyang pipiliin pa bumiyahe, makihalubilo sa Canada, sa mga dayuhan sa Amerika, habang ang Pilipino ay nagdurusa pagkat itong gobyerno ay bangag! Nagpang-abot naman kahapon ang mga ralista at pulis sa bahagi ng EDSA southbound sa tapat ng People Power Monument. Ayon sa NCRPO, may negosasyon sa pagitan ng pamunuan ng INC at PNP, kaya wala raw ginawang pag-disperse kahit walang permit ang rally. Hindi po natin sila basta-basta ma-disperse sa ngayon dahil ongoing po ang pag-uusap. Naghihintay po tayo ngayon sa kung ano ang magiging utos sa atin regarding sa dispersal po nila at sa pananatili po nila dito sa White House. Para sa 1PH, Nina Ong Pauco, News 5.
Sa puntong ito, kumustahin natin ang sitwasyon sa EDSA sa pagbabalita ni Mobile Journal Jazz Paredes. Jazz, kumusta ang sitwasyon dyan? Mas organisado na nga ba ang kilos protesta kumpara kahapon? Yes, Sherry, matapos nang masecure ang kanilang permit para magdaos ng pagtitipon ngayong araw, ay nakita natin kapansin-pansin nga ang ilang mga babago dito sa White Plains sa Avenue sa People Power Monument. Nakita natin na kinusog na ang ilan sa mga sasakyan, partikular na ang bus na nandito sa isang linya ng EDSA northbound. At dahil dyan, inusog na rin ang concrete barrier, ibinalik na ito sa busway. Sa ngayon, 3 linya na ng kalsada ang nadadaanan at bukod dyan, nakita rin natin na dito sa bungad ng White Plains Avenue, kahapon ay puno-puno ito ng mga tao at pati na rin mga sasakyan. Ngunit ngayon ay mas maluwag na ito kumpara kahapon. Tinitingnan din natin dahil nga mainit ang panahon at araw ng samba ngayon at bukas ay medyo kumonti yung volume ng mga tao. Ngunit patuloy pa rin ang kanilang programa, ang kanilang mga kantahan, open mic, at ang talumpati at ang kanilang mga chant na kung saan sinisigaw nila na sila ay isa or we are one. Sharon. Kahapon nga ay kinumpirma ng INC na isinagawa nila itong protesta dahil sa planong pagsasampa ng plunder laban kay Senator Rodante Marcoleta. Inaasahan bang pupunta si Senator Marcoleta dito sa EDSA ngayong araw? Informasyon kung darating ba si Senador Rodante Marcoleta ngayong araw. Ngunit kahapon ay matatandaan nga natin, Cheryl, na ilang mga pagkakataon na narinig natin na paparating na siya at inanunsyo rin ng sa kanilang programa na aabangan nga raw ang kanyang pagdating. Ngunit hindi nga siya nakadalo kahapon. Ngayon, Cheryl, wala pa tayong naririnig na announcement kung darating ba. Ngunit isa rin niya natin sa aabangan kung darating nga ba siya ngayong araw upang makita sa pinadalaos na pagtitipon ngayon dito, Cheryl. May iba pa bang personalidad na inaasahan magtutungo dyan ngayong araw? Cheryl, kagaya ng kay Senator Rodante Marcoleta, ay hindi pa rin nag-aanunsyo kung meron ba tayong mga asahan na personalidad ngayong araw. Sa ngayon ay hindi pa formal na nagsisimula itong kanilang mga talumpati. Tanging yung mga open mic pa lamang, kanilang mga chant. Ngunit later within the day, aabangan natin kung sila ba ay mag-aanunsyo ng ilang mga personalidad na ating aasahang darating ngayong araw upang makaisa sa kanilang pagtitipon. Sharon. So ano ang gusto nilang maging resulta ng kanilang protesta? Cheryl, base na rin natin doon sa naging usapan natin with the DPOS head ng QCLGU. Nakapag-usap daw sila sa organizer ng Iglesia ni Cristo. Isa sa mga goal nila, meron daw silang inaasahan na 100,000 katao na darating sa kanilang pagtitipon nga na kanilang napagkasunduan na ihahatiin sa bawat araw itong volume ng tao dahil nga magiging mahirap din para i-secure yung kanilang security and yung safety sa dami ng volume ng tao. Bukod dyan, Sherin, doon sa kanilang inaasahan na dami ng participants, kanilang inaasahan na itong kanilang panawagan ay maiparating nga daw yung kanilang pagsuporta kay Senador Rodante Marcoleta at ang kanilang panawagan ay para daw sa buong o sa lahat sa taong bayan na ang mga mantunay na mandarumbong daw ang dapat na maikulong at hindi nga daw dapat kasuhan ng ombudsman itong Senador Rodante Marcoleta ng charges ng plunder. Sa ngayon ay inaasahan natin kung may mga personalidad ba na magboboses ng kanilang hinaing o kanilang panawagan. Ngunit sa ngayon, ito ang ating naririnig, kanilang paulit-ulit na sinisigaw. Transparency, accountability at justisya. Makulong daw ang dapat na makulong at hindi daw ang mga nakikipaglaban sa korupsyon. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal Jazz Paredes. Patuloy na nakabantay ang mga otoridad sa ikalawang araw ng rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument. Pag-usapan natin yan kasama si Police Major Hazel Asilo, hepe ng NCRPO Regional Public Information Office. Magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Yes, magandang tanghali po. Ma'am, matapos nga itong surprise rally kahapon, ano na ho yung bago nating security plan ngayong araw, lalo nga't may opisyal nang inilabas na permit para po sa mga nagrarally. And I understand, hanggang alas 8 lamang po ito ng gabi, hindi po ba?
Yes po, sa ngayon po mas organisado po yung ating security operations dahil mayroon na pong permit at malinaw na po ang parameters ng kanilang activity. Mas kaya po nating naipwesto ang mga personnel sa People Power Monument. Ganon din sa ibang lugar na may pagtitipon para po matutukan ng ating crowd management, traffic management, ganon din yung ating public safety. Personal din po nagsagawa ng on-site inspection si Regional Director Police Major General Anthony Abelin para tiyakin po maayos ang implementasyon ng ating security plan. Base po sa ating monitoring, mananatiling mapayapa ang sitwasyon at sa ngayon po nasa 4,000 po yung ating crowd dito ngayon sa People Power Monument ngayong 12 noon. At inaasahan po natin na hanggang mamayang alas 8 ay dadagsa pa po yung kanilang mga kapatid o yung mga kasamaan pa po nila. May mga nagsasabi po na sa mga report na parang they want na mag-rally o yung araw ng protesta nila ay umabot ng hanggang Biyernes. May balita na ho ba kayo mula sa QCLGU kung may negotiation muli na nangyayari at posibleng ma-extend po ito, yung permit na ibibigay? Sa ngayon po, wala pa po tayong confirmed na report or na nagkaroon po sila ng paghingi ng extension hanggang Friday. Pero sa ngayon po, ang ating pong hawak pa lamang po na permit nila ay hanggang mamayang 8 p.m. po. So magdidepende po sa approval ng Quezon City Government kung sila po ay nag-request at na-approve ng additional na mga araw po or ma-extend po sila ng ilang araw pa. Kahapon na ipatupad yung full alert status sa buong bansa dahil sa biglaang mobilization. Mananatili ba ang highest security alert na ito ngayong araw o may mga babaguhin sa deployment ng mga pulis? Sa ngayon po, nananatili po mga full alert status po ang NCRPO habang nagpapatuloy po yung ating mga activities dahil hindi lamang naman po ito ang ating pinapantayan at minomonitor na activity dito sa NCRPO. Sa ating pong monitoring, meron po tayong nasa 6,000 po na security personnel na nakadeploy sa iba't ibang areas po dito sa Metro Manila, doon sa ating mga identified rally sites. Meron po tayong mga deployed personnel sa Menjola area, sa EDSA Shrine, ganun din sa Ayala Bridge at sa US Embassy. At patuloy natin ina-assess yung sitwasyon sa ground at kung kinakailangan natin ng adjustment sa deployment, kung sakali man po may pagbabago sa mga sitwasyon, ayun po ang gagawin ng NCRP. Ma'am, kahapon nagkaroon ng tensyon nang iharang ng mga rallyista yung kanilang bus sa EDSA. May mga inaresto po ba at may mga nasaktan ba sa tensyong ito? Yung po ating dalawang injured na PNP personnel, i-verify po natin na kung maaari na po sila ay makapag-home, uwi na po sila ng kanilang mga bahay since sila po ay kahapon ay nakakonfine. Yun naman po ating mga arrested na individuals ay ni-release na po for further investigation since nangangala pa po tayo ng dagdag na ebidensya para po sa mga posibleng ikakaso po sa kanila. Biglaan yung mobilization kahapon, nagharang sila ng napakaraming sasakyan at marami pong naperwisyo. So dito ba walang violation na nagawa sila or may masasampahan ng kaso dito sa kanilang ginawang mobilization nang walang permit? Pagdating po dun sa ating kung may masasampahan po ng kaso, lalo po yung mga organizers na dun sa surprise rally na naganap kahapon, yan po ay pinag-aaralan ng pamunuan ng PNP. At ganun din po, nakikipag-usap din po tayo sa organizers sa grupo ng INC para po maipaalam sa kanila yung kanilang mga posible pong kaharaping kaso dahil dun sa nangyaring abala. Kahapon po, maghapon ay naging masikip po yung daloy ng trapiko dito sa EDSA. Kagaya yung napakaraming sasakyan nun sa along EDSA, yun ba bawat sasakyan mabibigyan ng ticket man lang? Yan po ay kino-coordinate po natin sa MMDA since meron naman po tayong mga CCTVs na maaaring i-review. So yan po ay pinag-aaralan ng PNP, ng MMDA, ganun din po ng INC kung ano po ang magiging solusyon, kung meron po bang dapat sampahan ng kaso. Yan po ay sa ngayon po ay pinag-uusapan pa ng iba't ibang. Wait ma'am, you're saying na pinag-aaralan pa kung may kakasuhan or siguradong may makakasuhan pero pinaplansya pa kung sino ang sasampahan at anong kaso ang isasampa? Kung ano pong mga kaso, kung ano mga kaso ang mga posibleng kaharapin ng mga
organizers po or yung mga sasakyan po na nakakahambalang kahapon sa EDSA. Pero definitely, meron pong magiging accountable on this. Yes po, meron po tayong meron po mananagot, kumbaga po. Inaasahan po bang mas dadami pa, ma'am, yung sasama sa rally ngayong araw at ano yung magiging plano ng PNP para nga masigurong hindi na naman masasakop po ng mga rallyista yung mga daanan na dapat ay bukas sa mga commuter at motorista? Posible pong madagdagan pa yung ating mga bilang ng mga kanwok dahil may mga patuloy pa pong dumarating dito sa venue. At so, pinakahuling monitoring po natin nasa 4,000 po yung nandito na participant dito sa People Power Monument. Patuloy po yung ating koordinasyon sa MMDA, sa local government ng Quezon City, ganun din po sa rally organizers para matiyak po na hindi na po mauulit yung nangyari kahapon. Kanina pong umaga, tumulong na po tayo para ma-clear na po yung daan. Sa ngayon po, maayos na po yung daloy ng trapiko dito ngayon sa EDSA. Wala na pong nakahambalang na mga bus, di po ulan kahapon at nabigyan na po ng tamang lugar or pwesto yung mga nakapark po na sasakyan ng ating mga nag-participate po dito sa PPA. Major, ano ang inyong direktang paalala o advisory sa mga commuter na daraan sa EDSA Ortigas at White Plains ngayong hapon? Gayon din sa mga protesters para mapanatili ang kapayapaan po. Opo, sa ating po mga commuter, hinahikayat namin kayo na sundin ang traffic advisories ng MMDA at ng PNP. At kung maaari po ay gumamit po tayo ng alternatibong ruta upang maiwasan ang mabigat na daloy ng trapiko sa paligid ng EDSA Ortigas at White Plains. Sa ating po mga kalahok naman po, hinihiling namin na patuloy na makipagtulungan sa mga otoridad, sumunod po sa mga kondisyon ng kanilang permit, at sa mga umiiral na batas, ganun din po sa paggalang sa karapatan ng iba habang isinasagawa po natin ang aktibidad dito sa People Power Monument. Ang hinihiling lang po namin ay ang kooperasyon ng lahat upang maipagpatuloy po natin ang isang mapayapa, maayos at ligtas na pagtitipon para po sa kapakanan ng lahat. Major, nagkaroon daw ho, ano ang inyong komento doon sa mga nagsasabing nagkaroon ng failure of intelligence sa rally kahapon dahil hindi raw nalaman agad ng mga otoridad dito? Hindi naman po nagkaroon ng failure of intelligence. Meron po tayong monitoring at alam po natin na magkakaroon po, meron pong information tayo na magkakaroon po ng pagtitipon. Ang hindi lang po natin natukoy ay yung exactong date kung kailan po sila magkakaroon ng pagtitipon dito sa People Power Monument. So kulang nga po yung mga detalye or impormasyon na nakuha po natin. Intelligence report or details. Nakalusot ma'am. Hindi naman po natin masasabing nakalusot dahil as soon as nagkaroon po tayo ng mga paunti-unting nagpupunta dito na nagkakatipon, meron na po agad tayong nakadeploy na personnel para po pasiguro na meron pong nagmo-monitor sa kung anong nangyayari dito sa White Plains. Marami pong salamat sa inyong oras, Police Major Hazel Asilo, Hepe ng NCRPO Regional Public Information Office. Samantala, mahigit 1 milyong minimum wage earners sa Metro Manila ang inaasahang makinabang sa ipatutupad na 85 pesos na arawang dagdag sahod. Nagpaliwanag ang DOLE kung bakit hindi isang bagsakan ang implementasyon nito. Magbabalita Simon Gualvez. Suki na ng overtime ang waiter sa Quezon City na si Sherwin, madagdagan lang ang 8 hanggang 9,000 pisong sinasahod niya kada kinsenas. Nagpapadala rin kasi siya sa pamilya sa Leyte. Minsan hindi na kumakain ng pag-uwi, bayad pa ng inuupahan tapos babudgeting ko yung padala dun sa pamilya ko. Kaya good news talaga sa kanya ang 85 pesos na aumento sa arawang sahod para sa minimum wage earners sa Metro Manila. Utay-utay itong ipatutupad. 60 pesos muna simula July 19, tapos ang 25 pesos sa January 2027 na. Kaya ang kasalukuyang 695 pesos na minimum daily wage sa non-agricultural workers magiging 780 pesos na kada araw. Habang 743 pesos naman ang lalabas sa mga nasa agricultural, service at retail sectors. Pinakahuling nagtaas ng sahod sa NCR ay noong Hulyo ng nakaraang taon na umabot ng 50 pesos. Kaya pagmamalaki ng DOLE, itong 85 pesos na aumento ang may tuturing daw na pinakamalaki na aprubahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board NCR sa kasaysayan. Pero nababahala rito ang ilang negosyante, gaya na lamang na isang restaurant sa Quezon City.
Hindi din naman po kami kagad pwedeng magtaas ng price na mga binibenta namin agad-agad. So, lalo po ngayon na sumasabay po yung pagtaas ng mga bilihin, pagtaas ng kuryente, especially ng gas. Sana lang din po is kahit papaano may tulong po si government sa mga negosyante din po, lalo sa mga small businesses po. Tanong naman ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP, baka hindi naisip ng DOLE na meron pang iuhulog sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig, pati na ang overtime at holiday pay. Masyadong malaki yun. When the formula was right, like in the past, they used over the averages, no? Ang ginamit nila rito, averaging on a war scenario, no? Ang problema, pagka tinas mo ng sweldo, sinunod mo sa inflation, na bumaba na, hindi mo maibababa yan. Kung ang Trade Union Congress of the Philippines o TUCP naman ang tatanungin, mas mainam pa rin ang isinulong nilang 200 peso legislated nationwide wage hike. Hindi po ito nakakagulat, pero ito po ay nakakagalit. Dapat po lalong mas ma-pressure yung ating mga congressman, congresswoman, yung speaker, na kailangan po magpasa ng legislated wage increase. Pero para sa kilusang Mayo 1, napakaliit ng 85 pesos na hulugan pa at sa NCR lang. Ang hirit nila, 1,200 pesos na daily minimum wage nationwide. Sagot naman ng DOLE sa lahat ng mga puna sa bagong wage hike. Para naman po magkaroon din ng kaunting cushion, buffer yung ating maliliit na employer, lalong-lalo na yung may mga empleyado na 15 pababa na hindi rin mabigla at mahirapan. Dahil yung pag-akyat po ng 780 bigla, medyo mabigat daw po sa iba. Merong review po yan yearly. Yun po yung obligasyon ng DOLE na gawin yung trabaho na pag-aralan kung ano po yung mga katulong sa ating manggagawa without affecting the employers on the other hand. Kapatid, ako si Mon Gualvez para sa 1PH. Susunod, school shooting incident sa Tacloban sinimulan ng dinggin sa Senado. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Mahigpit din ang seguridad sa Mendiola habang nagpapatuloy ang kilos protesta sa EDSA. Magbabalita si Mobile Journal Ivan Tarinque. Ivan, kumusta ang sitwasyon dyan? Cheryl, payapa pa naman ang sitwasyon sa Mendiola ngayon. Pero sa mga oras ito, hindi pa rin makakadaan yung mga sasakyan sa mga kalsada ng Legarda Street at Recto Avenue. Pakita lang natin yung sitwasyon dito, no, Cheryl? Ito makikita natin ngayon, makikita natin kaya pa rin naman makapaglakad ng mga ilang pedestrian dito sa may Mendiola, no? Ayan yung karaniwang natin nakikita ngayon. Pero dito sa may Mendiola Peace Arch banda, makikita natin na nakaharang pa rin yung mga concrete barriers, pati na rin yung mga barbed wires. Sa likod niyan, nandoon pa rin yung container vans, no, na dagdag proteksyon kung sakali man nga ay magkaroon ng spillover. Ganon din yung sitwasyon dito sa may Legarda Street kung saan nga nandoon din yung ilang mga concrete barriers, pati na rin yung ilang mga container vans na nakaharang. Kaya naman yung mga sasakyan talagang off limits at hindi makakadaan sa mga kalsadang iyan. Pero Cheryl, ayon nga sa PNP, ito nga mga paghahandang ito, parte na rin ng kanilang standard security procedure kung sakali nga na magkaroon ng spillover mula sa mga kilos protesta o may mga biglaang dumating na ralisa. Pero sa ngayon, wala pa naman daw silang namamataan na mga banta sa seguridad. Cheryl, sa mga oras na ito, no, nagsuspinde na ng klase yung ilang mga paaralan dito sa Mendiola. Kaya naman yung ilang mga estudyante talagang naglalakad na lang ilan para kumuha ng ilang mga school requirements. Kasi yan yung naging pahirap sa ilang mga estudyante, pati na rin guro kahapon, no, Cheryl, yung ilang mga wala silang masakyan
papunta at pauwi ng kanilang mga bahay at eskwelahan. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Papunta na sa EDSA ang mga nagprotesta sa Liwasang Bonifacio sa Maynila para magpakita ng suporta sa rally ng Iglesia ni Cristo. Para sa update, magbabalita si Mobile Journal Fatima Baduria. Fatima, kumusta ang sitwasyon dyan? Cheryl, kasalukuyang naghahanda ang mga relihista dito sa Liwasang Bonifacio na bumiyahe pa EDSA para makibahagi sa kilos protesta na isinasagawa roon ng Iglesia ni Cristo. Nagsimula na ngang sumakay ng bus ang nasa 500 na nagtipon dito sa kilos protesta at naligpit na rin yung kanilang mga tent na ginagamit sa magdamag. Kanina, nagsagawa pa sila ng programa rito kung saan iginiit nilang mga Batanggenyo raw sila at hindi mga miyembro ng INC. Cheryl, subukan natin na kausapin ang ilan sa kanila na nandito pa, no, at nagpapahinga sila sa ngayon, no, habang naghihintay na makasakay doon sa bus. Ito, subukan natin kausapin si Kuya. Kuya, baka pwede kitang ma-interview, no? Sandali lang naman ito. Ayan. Kuya, ano po pa lang pangalan ninyo? JR Alfonso. JR. Kuya JR, hanggang kanina pa po kayo nandito? Kailan po kayo dumating dito? Kahapon ng tanghali. Kahapon ng tanghali. At ano po nga ipinaglalaban nyo dito at ano pong gusto nyo makita? Nandito kami na nagmula sa unang distrito ng Batangas upang pakisa sa panukala ng ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo na upang magkaroon ng pantay-pantay na karapatan ng bawat isang Pilipino. At ngayon po papunta kayo ng EDSA, tama po? Opo. Hanggang kailan po kayo mag-stay doon? Hindi pa po namin masabi kung hanggang kailan, kung hanggang gano'ng katagal pa kasi hindi pa naman namin alam kung ano yung sitwasyon na pupuntahan namin doon, kung maraming tao ba, kung meron pa kaming pepestuhan, kung meron kaming kagalagyan. Kaya wala pang kasiguruhan. Pero handa po kayo kung sakali na magtagal doon? Wala namang problema sa amin, basta importante sa amin, matugunan namin yung kung ano yung mga pinaglalaban ng bawat isang Pilipino. Paano ka na kung may mga trabaho kayo? Ay, meron naman kaming mga naiwan na trabaho, yung mga pamilya namin, kasi meron naman kaming mga trabaho dun sa bahay. So naiwan yung po muna ngayon at sumama kayo dito sa rally. Panghuli na lang, Kuya, ano po yung reaction nyo? May ibang nagsasabi na bayaran daw kayo. Hanggang wala naman silang napapatunayan na bayaran kami, wala kaming pakialam kung ano yung sinasabi nila. Kasi ganoon naman lagi sa politika eh. Pag alam nilang tama yung pinaglalaban, katulad ng nangyayari sa gobyerno natin, kung sino yung malaban ng tama at tinahanap nila yung tunay na katotohanan, sila yung mga sinasampahan ng kaso. Katulad ni Senator Marcoleta, na siya yung kauna-unang umusig sa flood control, kung siya yung malapit na niyang mapalabas yung mga katotohanan ngayon, kita naman natin lahat na siya yung sinasampahan ng kaso. Maraming salamat po, Kuya JR. Ayan, Cheryl, nakausap natin si Kuya JR na isa sa mga Batanggenyo na nakiisa dito sa rally at ayon pa sa kanila ay iisa lang daw din sila ng ipinaglalaban, no, sa INC na transparency at accountability kontra korupsyon. Sinusuportahan din daw nila si Senator Rodante Marcoleta na balak sampahan ng plunder case kaugnay ng kanyang undisclosed campaign funds. Kahapon nung dumating sila dito, kasama nila si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ayon kay Leviste, tutol sila sa selective justice na nakikita nila. Cheryl, nasa mahigit 100 daw silang naiwan dito at naghihintay ng bus na sasakyan nila pa EDSA at kwento pa nila sila rin ang grupong nagsagawa ng rally rito sa Liwasang Bonifacio noong Marso kaugnay ng pagtanggal ng bat sa langit. Bumalik daw sila para makaisa naman ngayon sa INC. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal Fatima Baduria. Dumalo si Pangulong Bongbong Marcos sa anibersaryo ng Philippine Air Force ngayong araw matapos makansela ang mga aktibidad niya kahapon dahil sa surprise protest ng INC sa EDSA. Para sa detalye, magbabalita si Mobile Journal Julie Baiza. Julie? Cheryl, may bilin si Pangulong Bongbong Marcos sa mga tauhan ng Philippine Air Force kasabay nga ng pagdalo sa 79th founding anniversary ng Philippine Air Force sa Pasay City kaninang umaga.
Sabi niya, patuloy na ipatupad ang profesionalismo, disiplina at integridad. Patuloy raw na isusulong ang modernisasyon sa PAF at pagpapalakas sa kakayahan nito sa pamamagitan ng pagbili ng mga helicopter, aircraft at surveillance radar. Pinasalamatan din ng Pangulo ang pagdepensa nila sa teritoryo ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagpapatrolya at air surveillance operations, pagpapalakas sa maritime domain awareness at pangangalaga sa soberanya ng bansa, maging ang bilateral at multilateral engagement sa mga kaalyadong bansa ng Pilipinas na nagpapalakas sa regional stability. Hindi rin daw nawawala ang Air Force sa rescue operations at humanitarian assistance sa panahon ng kalamidad. Narito ang bahagi ng pahayag ng Pangulo. As your Commander-in-Chief, I encourage you to continue upholding the highest standards of professionalism, discipline, and integrity. Above all, remain faithful to your constitutional duty to protect our people and defend the democratic institutions that safeguard our freedoms. Ito ang huling engagement ni Pangulong Marcos bago tumulak pa Canada para sa working visit. Nagkaroon ng agam-agam kung matutuloy ito matapos ngang makansela ang mga aktibidad ni PBBM kahapon dahil sa ikinasang protesta ng Iglesia ni Cristo sa EDSA na nagdulot ng aberya sa maraming motorista at manggagawa. Una nang sinabi ng palasyo na iimbestigahan at pananagutin ang makikitang magkakaroon ng paglabag sa sabing rally. Cheryl, mamayang gabi na rin ang biyahe ni Pangulong Bongbong Marcos pa Canada na tatagal hanggang July 4. Sa ngayon, wala pang inilalabas na pahayag ang palasyo kung sino ang mauupong caretaker ng bansa habang nasa Canada si PBBM. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Julie Baiza. Sa iba pang balita, gumulong na ang pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality kaugnay sa Tacloban City shooting incident na kinasangkutan ng menor de edad. Present dito ang magulang ng ilang biktima at maging ang police officer na may-ari ng baril na ginamit ng isa sa dalawang Children in Conflict with the Law o CICL. Magbabalita si Mobile Journal, Merimon Reyes. Merimon, kumusta ang takbo ng pagdinig? Cheryl, nagpapatuloy pa sa ngayon ang pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality kaugnay nga ng trahedya ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban, pati ang lumalalang banta ng nihilistic violent extremism o NVE, lalong-lalo na sa kabataan. Pinangunahan itong pagdinig ni Senate Committee Chairman Senator Risa Hontiveros na nagpahayag ng kanyang pakikiramay sa mga pamilya ng mga nasawi at nasugatan sa insidente. Binigyan din niya ang pangangailangan mabigyan ng hustisya ang mga biktima at mas mapalakas ang proteksyon ng mga kabataan laban sa karahasan. Ayon sa Senadora, may mga indikasyong konektado ang insidente sa online extremist network na 764 na umano'y gumagamit ng mga online game at social media upang i-groom at maimpluwensyahan ang mga kabataan sa mapanganib na gawain. Talamak na rin daw ito sa iba't ibang bansa gaya ng Canada at US na tinatawag ito bilang terrorist group at national security threat. Ginagawa raw ng mga itong pugad ng recruitment ang mga nilalaro ng kabataan gaya ng Roblox, Minecraft at Gorebox na umano'y nilalaro ng isa sa mga menor na nagpaputok ng baril sa Tacloban. Base rin sa impormasyon ng mga investigador, questionable rin ang social media accounts ng menor na sospek na si alias Nash na inulan ng mga komentong nagpapakita ng suporta matapos ang pamamaril sa paaralan. Ipinadala na raw ang mga impormasyong ito sa NBI para maimbestigahan. Nilino naman ni Hontiveros na hindi ang online games ang problema, kundi ang mga taong nananamantala sa mga ito upang makapanghikayat ng mga bata. Nananawagan din si Hontiveros ng mas mahigpit na koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno, pagsusuri sa umiiral na mga batas at mas mabilis na aksyon laban sa online grooming at recruitment ng mga kabataan upang maiwasan ang pag-ulit ng ganitong trahedya. Cheryl, nananawagan naman yung magulang ng isa sa mga nasawing estudyante sa Tacloban school shooting. Ayon kay Jeneline Badoria na ina ni Yancy Separa, dapat daw pag-aralan yung pagbaba ng edad ng criminal liability at ang pagkakaroon ng angkop na pasilidad para sa mga menor de edad na nasasangkot sa mabibigat na krimen. Hindi raw sapat yung paglalagay lang ng mga ito sa mga bahay pag-asa, lalo-lalo na raw kung yung kasong kinasasangkutan ng mga ito ay may kinalaman sa pagpatay. Cheryl. Merimon, dito sa pagdalo ng tiyahin na police officer ng isa sa dalawang CICL, nabigyan ba ng linaw paano nakuha ang baril niya?
Cheryl, kanina lang nagpaliwanag itong si Sergeant Arla Pasiencia na tita nga ni alias Nash na nagpaputok ng baril doon sa isang paaralan sa Tacloban. Ang sinabi niya, unlawfully na pinasok yung bahay daw niya ng kanyang pamangkin na si Nash and forcibly dinamage, kumbaga pinilit, pinwersa nitong buksan yung kanyang bahay at maging yung locker niya kung saan doon nakalagay yung gun box na ang naglalaman nito yung baril na ginamit ng bata. Ang sinabi pa ni Pasiencia, isang beses din daw nadala niya sa isang shooting range itong bata, itong menor de edad, dahil daw sinabi raw sa kanya na mataas daw ang tingin niya at gusto rin daw maging pulis nitong bata. Pero sa ngayon, sinasabi naman ni Pasiencia na wala raw siyang alam na o ideya na bawal daw magdala ng menor sa mga shooting range. Cheryl. Okay, dinala niya sa shooting range na detalye ba na tinuruan niyang pumutok yung bata? Cheryl, ito yung kine-question kanina ng ilang mga senador na nag-take siya ng oath, so dapat maging tapat siya sa kanyang mga sasabihin. Kasi ang sinasabi ni Sergeant Pasiencia, wala raw siyang ideya na bawal yon na magdala, pero ang malinaw na sinabi niya palang kanina, isinama niya raw ng isang beses sa shooting range at tinuruan nga na humawak ng baril itong si alias Nash. Pero dahil ang pinaguhugutan daw, sinabi raw ng bata sa kanya na mataas daw ang tingin niya sa kanyang tita at nais din daw maging pulis tulad ng kanyang tita. So, yun yung isa sa tinitingnan ngayon netong mga senador na nasa komite. Cheryl. Puntahan naman natin yung paghahanda sa impeachment trial sa Lunes. Kahapon, ipinasilip na yung impeachment court. Ano ang mga rules na ipatutupad kabilang ang paggamit ng wika at daloy ng proceedings? Cheryl, unang-una para sa mga pupunta dito, lalo-lalo yung mga magmumula sa publiko na nais manood, may first come first serve basis sila ng registration doon sa visitors management system. Ang accommodation lang kasi sa publiko na nais manood, 150 lang. So kasama yan plus yung verification, yung ID na kinakailangan doon sa VMS o yung visitors management system, pati yung decorum. Tulad ito ng kahit na anong korte na kapag nagsimula na yung proceeding nito, ine-expect na magiging maayos ang behavior, yung kilos ng mga taong nanonood. Maging ang huling nasabi sa amin, titingnan din daw na sinisilip nila ngayon yung pagbabawal sa paggamit ng cellphone at yung pagdudulot ng ingay o distraction sa naturang mga impeachment trial proceeding. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Merrimon Reyes. Naghain ng mga amendment ang National Parent and Teacher Association o NPTA sa kasalukuyang PTA guidelines. Sa ilalim ng mga ipinanukalang amendment, mas palalakasin ang partisipasyon ng mga magulang sa paggabay at pagbabantay sa mga bata. Ayon sa NPTA, mas madalas na nangyayari ang mga insidente ng bullying sa mga unang linggo ng pasukan. Kaugnay niyan, makakasama natin si Ginoong Wilfredo Rodriguez, ang presidente ng National Parents and Teachers Association. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Magandang tanghali, Ma'am Cheryl. Salamat po sa muling imbita. Salamat din po sa inyong oras. Sir, ano po yung pinakamahalagang amendment sa mga PTA guidelines na makakatulong nga dito sa paglaban sa bullying sa mga paaralan? Ang amendment po namin pinupose is to educate parents, especially sa bullying at also yung kanilang duties and responsibilities as school partners para magkaroon ng strict collaboration and participation ng ating mga PTA. Hindi lang po paniningil. At ang ano po dito is yung ating tinatawag na presence, hindi lang po sa loob ng school and duty, kundi po sa labas, kasama ang BCPC ng barangay at sa mga kapitbahay, being a responsible PTA to other parents and other students po. So, paano po ipatutupad ito? Actually, nagpasa na po kami ng aming proposal kay Secretary Angara last Tuesday about sa aming mga seminar, At we're going to have a 3-month seminar plus National PTA Summit and PTA Caravan nationwide. Ang mga PTA po ngayon hindi lang po dapat po matuto, kasama po sa kanilang duties and responsibilities na alam po yung batas at yung ating mga PTA duties. So pupunta po sila sa loob ng eskwela, hindi na po pwede cellphone. Being kung gusto talaga po nila maging PTA officer,
There must be educated. Dapat alamin nila kung ano po yung mga dapat gawin. Kasama po yung aming mga guidelines na ipinapropose po sa ating DepEd. Nabanggit na mas madalas nangyayari daw yung bullying sa mga unang araw o linggo ng pasukan. Ano yung mga karaniwang sanhi nito? Actually po, no, kung makikita po natin sa nangyari dito sa Cavite, no, from in grade 8 po, galing sa kabilang eskwelahan, then nanaksak po ng mga bata sa grade 5. Ang ano po dito, ang findings po namin dito is yung tinatawag na parang may mga mental problem po yung iba, no? Kumbaga, at ang ano po dito, yung mga galing bakasyon po and then papasok at may mga problem po na nakaraan at tawag dito, psychological problem po yan ng mga bata at mental health problem po. Gaano ho kahalaga nga itong aktibong partisipasyon na ng mga magulang, mga guro at mga opisyal ng PTA sa mga webinar na ito? Actually po talaga, no, kasi nga po, no, wala po kasing nakalagay na duties and responsibilities yung ating mga PTA, no. They don't know how to report. Kung meron po silang report, hindi po iniintindi ng ating mga legal, ano. So we have a problem with the legal, ano. Ang ano po dito, for example po, may mga nagpangyayari po sa loob ng school, no, hindi rin po nare-report at hindi rin po nabibigyan ng aksyon dahil kulang po ang ating mga guidance officer at ang ating mga teacher ay sobrang busy. We can use the PTA, no? Ang karamihan po ng ginagawa namin po dito sa Pasay, for example, po, may problema po ang isang magulang, ang isang bata, at kung nireklamo po nila ang school, so PTA na po ang humaharap. PTA to PTA, and then they can resolve. Ang ito po kasing duty ng PTA is to help, no? To help the school. Hindi lang po sa paniningil at fundraising. At kung meron pong fundraising na sinasabi, hindi po nanggagaling yan sa PTA. Yan po ay nanggagaling po sa ating instruction ng ating mga faculty heads at ating po mga principal at saka SDO. So wala pong kakayahan ang ating mga PTA to do a fundraising na kung wala pong permiso at hikayat ng ating mga DepEd official. Sir, madalas nating marinig po sa bahay nagsisimula ang edukasyon. Paano ba dapat magtulungan yung mga magulang at mga guro upang mahubog ng mabuting pag-uugali ng mga bata at maiwasan ang bullying? Actually po sa panahon ngayon, no, makikita po natin ng mga magulang, no. Busy po yan, yung iba nagtatrabaho, especially sa grassroots, no. Ang ano po dito, no, ang nakikita po namin solusyon is for the PTA, no, to serve as a parent ng ating mga bata na walang panahon sa mga magulang na walang panahon sa kanilang anak. And also, no, as sinasabi nga natin, it takes a barangay, no, to educate the child. But also it takes the community, and maybe we can take the PTA to educate the parents to educate the child. Kasi nga po, no, karamihan po sa aming mga lugar, sa aming mga tinatawag dito frontline, no, kami po yung naging nasa harap, no. Ang ano po dito is talaga pong kailangan po namin na ma-educate yung ating mga parents on the importance of education at ang napapana po yung resolve yung ating mental health problem ng ating mga bata. At ang ano po dito, kung makikita niyo po, being a street kid by experience po, nakita ko na po kapag pabaya po ang magulang, wala akong panahon ng magulang, wala pong pupuntahan yan, kundi po yung ating mga tinatawag na ating mga masasamang elemento, barkada. So there's a need to participation din ng mga barangay. Kami po sa Pasay, what we do kapag meron po kami nakikitang naka-uniforme, nag-iinuman, nagtatambayan, sinisita po namin yan at nire-report po sa school. Sana po gano'n din po yung ating gawin. Hindi po sapat siguro, sir, na magkaroon lang ng amendments. Pero yung active participation, yung talagang magiging mandatory siguro yung pagpunta ng mga magulang sa mga PTA meetings. Kasi kadalasan lumiliban po, hindi po ang daming excuses. Yes po, kasi nga po, takot po ang mga magulang pumunta sa ating mga PTA meeting dahil po lagi po kontribusyon, no, at kakulangan ng school, yung mga fundraising, yung mga cleaners. So puro singilan po, hindi po nila dito po sa Pasay
sa amin, ano po, talaga po 100% ng aming mga parents ay nagpupunta sa school. Dahil po meron po kaming financial assistance, no. So doon po namin ginagawa yung ibang aming mga meeting at salamat po sa aming mayor, no. Ang ano po dito, no, sa ngayon po talaga pong binabago namin yan, ano. At tulad nga po ng aming meeting ni Secretary Angara, which is very mabilis po, no. Naglabas po kaagad sila ng zero tolerance, no, at especially yung mga reporting, no, dapat po talaga hindi na po magkakaroon ng points kapag ka ni-report, no. Ang ano po dito, at sa ngayon po we are pushing din, ano, meron kaming nakitang isang kailangan talaga, for example po sa nangyari dito sa ating Parañaque, no, sexual harassment sa isang bata na nasa video, ang nakita po namin diyan, ang pangyayari po sa loob ng school, no, alam na po ng mga principal yan. Ang ano po lang dito, siyempre, sa aming panayam sa ating mga teachers, sa mga estudyante, takot po sila na mag-report at magsalita dahil nga po, siyempre po sila ang babalikan. At tulad po ng mga magulang, kapag sila po ay nagreklamo sa teacher, takot po sila na balikan yung kanilang mga anak. At ganito rin po ang nangyayari sa ating San Jose del Monte, yung isang bata po, no, na sexual abuse, nabuntis ng 5 years ago at gumawa na naman po yung teacher na barangay po, then sexual harassment, nagtuturo pa rin po, no. Dapat po yan, may command responsibility itong ating mga principal, itong ating mga SDS, na kapag po na merong nangyari po sa kanilang ganyan, automatic magpa-transfer na po sila or siguro lumipat na po ng ibang division. Kung may nasaksihan o nalamang kaso ng bullying ang isang magulang, ano ang dapat nila agad gawin? Kanino sila dapat lumapit? Anong antas ng PTA ang dapat kumilos? Actually po, no, we've been doing this for 13 years na already, no. Ang ano po dito, National PTA was created na sumbungan ng bayan. So ang nangyayari po kasi, no, sa amin po, sa experience ko po, no, kapag ka nagsumbong po sila, ang sinasabi po nila, hide my identity kasi po baka balikan po kami. At ang ano po dito, nangyari na rin po yan. So marami na po napunta ang mga school and then pagdating po, inaayos lang po, no. Inaayos lang po yung ano. Tapos po, walang mapuntahang reklamo ang ating mga magulang, no. Tulad dito, marami na po, no. Ang ano po dito, sa ngayon po at during the meeting last Tuesday, nagkaroon na po, no, ng ating DepEd na sumbungan direkta sa central office po. Lahat po ng mga reklamo is direkta na po sa central office, no. At hopefully madagdagan po yung ating mga legal officer, mga lawyers po natin at especially, no, also din po masasabi ko rin po, no, ang ano po dito, kung kulang po tayo ng guidance, ano, we have a PTA, mga tinatawag po natin mga guardians, no. They are doctors, professional lawyers, meron po mga retired teacher, retired po, no. So yun pa yung makakatulong po yan, ano. Ang ano po dito, kung may problema po sa guidance, siguro bigyan ng duties and responsibilities ang PTA, especially sa kakulangan ng school. Hindi lang po sa paniningil. Matatalino po yung ating mga PTA po ngayon. Marami pong salamat sa inyong oras. Sir Wilfredo Rodriguez, Presidente ng National Parent and Teacher Association. Susunod ang update sa Bagyong Henry. Alamin natin mula mismo sa Pag-asa. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Ganap ng tropical depression ang sama ng panahon na patuloy na minomonitor sa loob ng bansa. Para sa update sa Bagyong Henry, magkakausap natin si Pag-asa Weather Specialist Benny Estareja. Magandang tanghali sa iyo, Benny. Benny? Balikan natin mamaya si Benny para sa update sa panahon. Samantala sa sports muna tayo, wagi ang Pinay tennis player na si Alex Ayala sa main draw ng Wimbledon 2026. Naungusan niya ang Mexican player na si Renata Zarazua sa score na 6-1, 6-2. Ito rin ang unang panalo ni Pinay Tennis Ace sa main draw ng prestiyosong tournament. Dahil dyan, pasok na ang number 29 seed na si Ayala sa second round ng Wimbledon.
Balikan po natin ang ating weather specialist na si Benny Estareja. Benny, Hello po, Ma'am Cheryl. Good afternoon po. good afternoon. Nasaan na ngayon ang sentro ng Tropical Depression Henry at ano ang kasalukuyang kalakasan at galaw nito? Based po sa ating latest bulletin, huling namataan po si Tropical Depression Henry, 240 kilometers west-southwest of Abukay, Bataan at may taglay na hangin na 45 kilometers per hour, pagbugso na hanggang 55 kph at kumikilos po pakanluran at 25 kilometers per hour. Sa pinakabagong bulletin ng Pag-asa, may mga lugar pa ring nasa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Mayroon pa ba ito or ibinaba na? Based po dun sa ating latest bulletin, tinanggal na po natin dahil hindi na nahagip ng malalakas na hangin yung mga areas po dito sa may Bataan, Zambales, and Mindoro. At bagamat papalayo na nga itong Henry sa kalupaan, patuloy pa rin itong nagpapalakas ba sa habagat? Yes, somehow po nagkakaroon ng slight enhancement dito po sa areas ng Palawan, sa may Western Visayas, Negros Island region, Zamboanga Peninsula and Bangsamoro region. Medyo mataas po yung chance ng ulan doon. And yung mismong outer bands ng bagyong Henry, nagdadala rin po ng mga pag-ulan over the rest of Mimaropa, kaya din yung Zambales, Bataan, Batangas, hanggang dito sa may areas ng Cagayan ng Isabela, medyo maulan din po. May iba pa ba tayong sama ng panahon na binabantayan? For now, yung mga malalapit po ng mga cloud clusters, so far po walang indicator na itong mga kumpul ng ulap is magiging bagyo po at least hanggang matapos ang weekend. Panghuli, paalala muli, ano yung mga lugar na may pinakamataas na panganib sa pagbaha, pagguho ng lupa, or sa malalakas na pag-ulan pa rin sa mga susunod na araw? So within the next 24 hours, wala naman na po tayong nasang significant na mga pag-ulan or yung parang posible magdulot ng mga malawakang baha at landslides. However, kapag po nagkaroon pa rin tayo ng mga thunderstorms sa may areas ng, for example, Mimaropa, dito sa may Zambales, Bataan, and then Western Visayas, maaaring mag-trigger pa rin po yan ng mga pagbaha dahil nitong mga nagdaang araw nagkaroon po ng mga malalakas na ulan doon. Pero yung mga pag-ulan, malalakas na hangin, kumbaga, kalma na tayo. Sa second half of the week hanggang weekend, mas generally magiging maganda na ang ating panahon. Yes po, compared nitong mga nagdaang araw, itong mga natitirang bahagi ng linggong ito, at least improving weather conditions po tayo, lalo na itong mga nasa eastern section po ng bansa, yung mga facing the Pacific Ocean. Yun nga lang po, mas magiging mainit naman. Maraming salamat for the update, Pag-asa Weather Specialist Benny Estareja. Hola mga kapatid, pinaboran po ang TVJ Productions Incorporated ng korte laban sa isa ng kanilang kaso kay Anjo Eliana. At syempre, ito na nga po yung nangyari. Bukod sa paglabas ng permanent injunction, inutusan din si Anjo na magbayad ng kabuuang 3.5 million pesos. Ayon nga sa desisyon, bawal na rin si Anjo at ang kanyang mga kinatawan na maglabas, magbahagi, mag-broadcast, mag-re-upload ng mga pahayag sa social media na makakasira sa reputasyon at goodwill ng TVJ Productions maging ng Eat Bulaga. Ayon kay TVJ Productions, ang desisyon ay patunay sa integridad ng Eat Bulaga na mga host at pamunuan nito at nagsisilbing babala laban sa irresponsableng paggamit ng social media. Matatandaan, nagsimula ang issue matapos mag-Facebook Live ng ilang beses ni Anjo noong November 2025 kung saan nagbitiw siya ng iba't ibang paratang laban kina Senator Tito Soto at ilang dating kasamahan sa Eat Bulaga. Sa mga panahong ito, wala pa tayong pahayag mula sa aktor, pero kukunin natin yan syempre at ibabahagi natin agad sa ating mga kapatid. At ngayon nga po na buwan na itong July, magse-celebrate naman po mga Dabarkads ang Eat Bulaga ng kanilang 3rd year anniversary sa Kapatid Network. So ang dami rin po nilang mga updates sa ibibigay sa atin on their end. At syempre good news yan para sa mga Dabarkads. At yan muna ang latest sa showbiz. Back to you guys dyan sa studio at see you tomorrow dyan sa studio. See you tomorrow, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa Balita magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Posen. Kami ang inyong kapatid sa public service. 1PH, Teleserbisyo para sa Pilipino.